Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 4 verse 22 hanggang sa 24. John chapter 4 verse 22 hanggang sa 24. Sabi dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ay mula, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, kung napapansin po ninyo, nire-review po natin ngayon ang ating mga distinctives bilang isang iglesia. At itong distinctives na ito po ang naging heart of our mission. At gaya ng sinabi po natin nung mga nakaraan, ang distinctives na ito ay parehong descriptive and prescriptive. It describes our church and we aspire to grow in this distinctive bilang isang iglesia. Kaya mahalaga na kailangan nating i-evaluate ang ating iglesia from time to time. I-evaluate, i-assess, mga kapatid. I-evaluate natin. Kaya kailangan po nating i-evaluate palagi ang ating iglesia. At kung meron tayong matutuklasang kahinaan sa ating iglesia, imperative talaga na kailangan tayong kumilos upang i-correct po ito. At ang ating Panginoon, nagbigay siya ng warning. Nagbigay siya ng warning doon sa Revelations chapter 2 verse 5 sa church sa Ephesus. At tatlo ang warning or tatlo ang paghihikayat ng Panginoon sa church ng Ephesus, no? Remember, repent, and return. Remember, alalahanin, repent, magsisi at manumbalik. Revelations chapter 2 verse 5. Sabi po dito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Diba? Remember where you have fallen. Magsisi ka, repent, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. So return. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisi ka. In other words, talagang hinihikayat ng Panginoon ang iglesia na from time to time tayo po ay mag-self-evaluation. I-assess natin ang ating sarili. Now, so far, natalakay na po natin ang unang dalawang distinctive ng isang malusog na iglesia. Una is Christ-centered. So, ilang linggo po na ang ating kinugugol sa Christ-centered, dalawang lectures. And then pangalawa is sound doctrine. Tapos na po natin ang sound doctrine. Itong dalawang distinctives na ito ay mahalaga in order to uphold the next distinctives nating pag-aaralan. 5 distinctives pa ng isang local church. Si Jesus dapat ang focus sa lahat ng ating ginagawa bilang isang iglesia. Ang ating Panginoon ang Pangulo at nakabatay tayo sa lahat ng ating ginagawa, nakabatay lamang sa Biblia. It should be based on sound doctrine. So yung Christ-centered at saka yung sound doctrine ay talagang 2 foundational distinctives na mag-a-uphold sa mga iba pang distinctives na ating pag-aaralan. Ang Biblia dapat ang maging rule of truth sa lahat ng ating ginagawa bilang iglesia. Now, sa gabing ito, pangatlong distinctive ang ating pag-aaralan, distinctives ng isang biblical church, itong tinatawag na biblical worship. Biblical worship. This is the third distinctive ng ating iglesia, biblical worship. Sa John chapter 4, sa ating teksto, ay meron pong pag-uusap si Jesus at ang babaeng Samaritana doon po sa balon. Babaeng Samaritana ay relihiyosa, religious din, kumbinsido siya na ang paraan niya sa pagsamba ay proper. Yun ang tama. Pero ang response ng ating Panginoong Hesus sa verse 22 ay shocking. Kasi in-expose ng Panginoon ang mga Samaritans ay hindi nila alam ang kanilang sinasamba. Ang sabi ni Jesus dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala.
Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga na sasampahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. God is a Spirit. Saan na ba ako? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, hinahanap ng Ama ang mga tunay na sumasamba. So, merong tunay, merong peke. So, if there are true worshipers, then there are also false worshipers. Ang true worshipers, mga kapatid, mga kaibigan, ay kinakailangang mag-engage sa isang pagsamba na nakabatay lamang sa salita ng katotohanan. In other words, it must be biblical worship. Unang-una, ang tunay na pagsamba ay Trinitarian worship. Sapagkat ito ay dinadirect natin sa Ama sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo at sa ilalim ng leading and direction of the Holy Spirit. So, ang true worship is Trinitarian. Diba? Sound doctrine yan, yung pinag-aralan natin last time. Kaya nga, ang Christ-centered at saka sound doctrine, ito yung nag-a-uphold sa kasunod pang mga distinctives ng ating church na ating pinag-aaralan. Ang tunay na pagsamba ay naging posible lamang sa pamamagitan ng anak. Diba? Sa pamamagitan ni Jesus, meron tayong access sa Ama dahil si Jesus po ang ating tagapamagitan. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, and this is a very common passage, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Diba? So, naging posible lamang ang worship sa pamamagitan ng anak. It is worship of the Father through His Son, Jesus Christ. And then, ang tunay na pagsamba ay spiritual worship. Spiritual worship. At nagdidemand ito ng puso na tunay nga na sumasamba. Sapagkat ang Christianity is a relationship. We are not worshiping a mechanical God. We are not worshiping an impersonal entity or impersonal being. We are worshiping a personal God. Ang Christianity ay relationship. At ang relationship na ito ay nare-reflect sa ating worship. If you really love the Lord, then you will give Him the best worship that you could. Paano tayo umibig sa Panginoon? We love Him because He first loved us. Balik pa rin tayo sa doctrine. Diba? Ang tunay na pagsamba ay kinakailangang kinikilala nito ang hindi masukat na kadakilaan ng Diyos na ating sinasamba. Hindi masukat na majesty, hindi masukat na kaluwalhatian. At ang tunay na pagsamba ay pagpapatira pa, pagpapasako po sa Kanya. At sa banal na kasulatan, ang paglapit natin sa Panginoon ay hindi talaga yan siya casual na parang lumalapit ka lang sa isang kaibigan, totoo na ang ating Panginoon, ang ating best friend, pero hindi ito parang casual lamang or common affair lamang na nagkakasalubong ang dalawang magkakilala, and then yun na yun. No, ang paglapit natin sa Panginoon ay nangangailangan palagi ng pag-bow down in humble submission. Sapagkat Diyos ating nilalapitan. So, lahat ng nauukol sa pagsamba ay kinakailangang consistent sa biblical na katotohanan. Tulad ng ating pag-awit. Ang ating pag-awit ay kinakailangang consistent sa biblical truth. So, our singing must be theologically accurate. Diba? Colossians chapter 3 verse 16. Introductory lang po ito dahil hindi po natin ito matatapos ngayon. Colossians chapter 3 verse 16. Ang ating singing, ating pag-awit, kinakailangang theologically accurate regardless of the music style. Ano man ang music style, basta theologically accurate. Ang music style ay kinakailangang hindi makakaagaw pansin. Hindi makakaagaw pansin. Kaya doon na nag-focus sa music style, wala na sa lyrics. Iiwasan din natin yun. Okay?
Kaya nga, hindi masyadong mahirap ang tono kasi imbes na makakakanta ng maayos, hihirapan na sundan. So, hindi na rin nakakakanta. Doon na nag-focus sa music. Hindi rin sobrang popish, maganda yung tono kasi baka doon na mag-focus sa, sa melody at hindi na talaga sa lyrics ng song. Ang ating pagkanta ay dapat regulated and theologically accurate. Colossians chapter 3 verse 16. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Ano pa ang kadalasang ginagawa natin sa pagsamba? Diba ang preaching ay part of worship? Pangangaral ng salita ng Diyos. So ano ba ang pangangaral natin? It must be theologically accurate. Dapat tama ang theology ng ating preaching. Yun ang dahilan kung bakit mahalaga talaga ang expository preaching. Sapagkat sa expository preaching, kumbaga, it allows the biblical truth or it allows the biblical text to direct the sermon. Hindi natin alam ang topic. Hindi natin alam kung ano ang magiging focus ng sermon hanggat hindi natin aralin. Wala tayong topic pa beforehand. Kung nga ngayon, hindi ko pa inuupuan ang message sa darating na Sunday, so hindi ko pa alam ang topic. Malalaman ko pa pag upo ko na ito pala yung focus ng passage na ito, ng teksto na ito. So, hindi pa ulit-ulit ang topic. Kung topical ang sermon mo, although hindi natin yan dinidiscredit, pero kung topical ang sermon mo palagi, mauubusan ka ng topic. Pag expository preaching, hindi mo alam ang topic. Hindi ka talaga nauubusan ng topic. Nung inupuan ko ang message last Sunday, talagang ang focus ay wala nang iba kundi evangelism. Evangelism talaga ang focus, di ba? Nasa teksto. Pero how would I know kung hindi ko pa yun inupuan at inaral? So, kailangan talaga ang ating sermon ay theologically accurate. In other words, true worship demands worshiping the true God. Worshiping God as He is. Kinakailangang tayo ay sumamba according to the truth of God. And that means according to the Bible. Ang Panginoon ay Espiritu. Ibig sabihin, hindi siya nakikita. Espiritu siya. Walang buto, walang laman. Kaya ang ating pagsamba sa Kanya ay spiritual, hindi po physical na meron kang hinihipo, meron kang hinahalikan na estatwa, gaya ng ginagawa ng malaking grupo na pinanggalingan natin. Hindi po yun. Ang tunay na pagsamba ay spiritual. Pakinggan natin si D.A. Carson. Sabi niya, God is spirit. Means that God is invisible, divine, as opposed to human, life-giving and unknowable to human beings unless He chooses to reveal Himself. Yan po ang ating Panginoon. Si William Hendrickson, sinabi po niya, worshiping in spirit and truth can only mean rendering such homage to God that the entire heart enters into the act and in full harmony with the truth of God as revealed in His Word. Such worship, therefore, will not only be spiritual instead of physical, inward instead of outward, but it will also be directed to the true God as set forth in Scripture and as displayed in the work of redemption. So, ang tunay na pagsamba ay nagdidemand na ito ay mag-i-include. I-include, ano ba sa Tagalog yung include? Isasama. Ang tunay na pagsamba ay nagdidemand na isasama natin yung mga elemento ng pagsamba na inutos lang ng Panginoon. Hindi tayo magdadagdag ng mga elemento na hindi naman ipinag-uutos sa Bible. Ito yung tinatawag na regulative principle of worship. Of course, next week na po natin ito matalakay. Kasi kulang na tayo sa oras. Late tayong nag-start. For example, 1689, chapter 22, paragraph 1. Ang sabi po ng 1689, the light of nature shows that there is a God who hath lordship and sovereignty over all.
is just, good, and does good unto all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in, and served with all the heart and all the soul and with all the might. But the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will. Ang Panginoon ang nag-institute kung paano siya sambahin. So, kung ano lang kanyang pinahayag, yun lang ang ating gagawin. That He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men, nor the suggestions of Satan under any visible representations or any other way not prescribed in the Holy Scriptures. So mag-ingat tayo sa ating pagsamba, pagka naman ay i-include natin ang mga elemento na hindi prescribed ng banal na kasulatan. So, kung naniniwala tayo sa sola scriptura, the sufficiency of the scriptures, huwag na nating dagdagan. Diba? Normative principle of worship. Ang normative, yun yung nagsasabing, basta hindi pinagbabawal, okay lang gawin. Ang normative principle of worship ay talagang, it is a direct assault sa sufficiency ng banal na kasulatan. Kasi parang feeling mo kulang pa ang scriptures. Kulang pa ang ni-reveal sa scriptures. Kaya kailangan mo dagdagan. Mga puppet show, ng mga dance number, mga entertainment, ano-anong idinadagdag. Whereas, ang regulative principle of worship, ay talagang nag-i-stick tayo sa sufficiency ng scripture. Ganun naman talaga eh. Kung honest lang ang mga churches, kaya ayaw nila sa regulative principle of worship kasi wala talaga silang tiwala sa kasapatan ng banal na kasulatan. Nagtitiwala talaga sila na kung ang kanilang pagsamba ay talagang contemporary style, yung tipong nag-i-enjoy ang lahat, musically appealing, lahat-lahat, at talagang iniisip nila na sa pamamagitan noon, ang mga tao ay mahihikayat kay Kristo. Pero, aminin natin, maraming beses lamang ang kanta ng mga popular artists kaysa sa mga song sa church, ay contemporary songs pa. Lamang ang appeal ng popular artist. Kasi idolatry yun eh. Magandang boses, magandang tono, tapos nakikita sa stage, ina-idolize ng mga tao, talagang mas appealing yun. Kung doon tayo mag-focus sa entertainment value. Entertainment value naman talaga. Gandahan ng music, gandahan ng tugtog, ang instrument, gawing bongga. Sa madaling sabi, taasan ang entertainment value ng song para ang mga tao ay ma-hook at sila ay magpatuloy. So doon talaga, doon sila umaasa sa music. Hindi tayo umaasa sa music. Doon tayo, hindi natin ina-idolize sa music. Doon tayo umaasa sa banal na espiritu na hihipo sa puso at isipan ng mga tao. Sapat na ang salita ng Panginoon, huwag tayong ma-insecure. Kung yun lang ang elemento ng worship na kailangan nating i-include or isama, yun lang, huwag na nating lagpasan pa. Chapter 22, paragraph 5 ng 1689, the reading of scriptures, preaching and hearing the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, and also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God. Yun lang, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. So, sa pagpapatuloy po natin next week, hindi na po natin ito makakaya ngayon, pag-aralan po natin ang tatlong bagay, Lord be willing. Una, the regulative principle of worship. Found po natin ito. Pangalawa, the regulative principle in practice. The regulative principle in practice. Pangatlo, the regulative principle in devotion. Remember, hindi lang tayo concerned sa precise element of worship. Pero ang tinitingnan talaga ng Panginoon ay ang puso. So, kahit regulative principle pa yung ginagamit mong elemento sa mga worship, ang puso mo naman ay malayo, hindi ka pa rin sumasamba. Kaya nga, sa pangatlong bahagi is the regulative principle in devotion. Yung galing talaga sa puso, kaluluwa mo, tunay na sumasamba
sa Diyos. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, bago maka-worship ng tunay ang isang tao sa Panginoon, dapat maligtas muna siya. Mabago yung kanyang puso. Kasi kung hindi ang Diyos ang sinasamba ng isang tao, sino ang sinasamba? Satanas, pera, karangyaan, lahat ng kalayawan dito sa mundo. Ang puso talaga ay wala talaga sa Panginoon. So, imposible. Aralan natin ang worship. Turo natin ang worship sa isang unbeliever. That is nonsense to him. He would rather play Dota or play Mobile Legends kaysa sa sumamba sa Panginoon. It doesn't appeal him. Kaya, bago ang tunay na worship, kinakailangang maligtas. Kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaligtasan mula sa pusong namumuhi sa Diyos at umiibig sa kasalanan. Kaligtasan mula sa kaparusahan sa kasalanan. Paano maligtas ang isang tao? Pamamagitan ng ginawa ni Kristo, ang kanyang dugo at katuwiran. Matanggap mong kaligtasan kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo. So, yun ang hamon, kaibigan, para sa iyo ngayong gabi. Kung hindi ka sumasamba sa Diyos, sumasamba ka ni Satanas, whether you admit it or not, whether you are aware of it or not. At naway makita mo ang bigat ng katotohanan iyan. Magmadali kang tumakbo kay Kristo at ariin siya bilang iyong Diyos. Tayo ay manalangin. Salamat o aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito. Salamat sa pag-sustain ninyo sa boses ng inyong lingkod, maging sa kalusugan. At naway i-bless ninyo ang aming fellowship ngayong gabi, ang lahat ng aming mga ministries pa ngayong gabi, meeting with other brethren from other places. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray.